Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Acab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kaniyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinansalan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinansalan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawag nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid-ligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang nilakasan ang kanilang sigaw, sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ang bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Sinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias, at binuhusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias, makaitlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Panginoong Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dingginin niyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito
na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Noong di nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinamon ni Propeta Elias si Haring Akab at ang mga tao. Sino ba talaga ang tunay na Diyos? Kaya dinala sila sa bundok ng Carmelo sa isang contest. Ang magpapadala ng apoy mula sa langit upang kainin ang torong inihain ay ang tunay na Diyos. Nagsimula ang 450 mga propeta ni Baal. Kumatay sila ng toro at inilagay sa kanilang altar. Nagdasal sila kay Baal, sumayaw-sayaw at sinugatan pa ang sarili ayon sa kanilang kaugalian. Walang nangyari. Mag-isa lang si Elias. Kinatay ang kanyang toro at pinabuhusan pa ng tubig ng 3 beses ang kanyang altar. Basang-basa ang kanyang altar at ang kanyang mga alay. Kaunting dasal lang ng propeta at may apoy na dumating mula sa langit. Napakatinding apoy na kinain ang buong alay, pati na ang altar at nilapa pa ang tubig sa kanal. Nagsigawan ng mga tao, si Yahweh ang Diyos. Ang Panginoong Yahweh lamang ang tunay na Diyos, sigaw nila. Doon sa bundok ng Carmelo, napatunayan ang tunay na Diyos. Ang milagrong ito ay kita ng lahat. Bakit naman pagkaraan ng ilang mga taon, iniwan na naman ng mga Israelita ang pagsamba kay Yahweh at sumamba uli sa mga Diyos-Diyosan? Kaya nagalit si Yahweh sa kanila na noong taong 722 BC, pinadala ng Diyos ang taga-Assyria at tinalo ang kaharian ng Israel at pinabagsak ang lungsod ng Samaria. Pero huwag lang nating sisihin ang mga Israelita na matigas ang ulo. Ganon din tayo. Nagpakita ang mahal na birhen sa 3 mga maliliit na mga bata sa Fatima noong May 13, 1917. Dumadami ang mga tao na sumasama sa mga bata, pero hindi nila nakikita ang mahal na birhen. Humingi sila ng tanda kung totoo ba ito. Nagpadala ng tanda ang langit noong October 13, 1917 sa huling pagkakataon ng pagpapakita niya. Maulan noong araw na yon. Putik na putik ang daan. Ngunit marami mga tao ay dumating, higit na 72,000. Kasama na dito ang mga journalists at ang mga hindi naniniwala. Basang-basa silang lahat. Nagpakita nga ang mahal na birhen sa mga bata. At bilang tanda sa mga tao, sumayaw ang araw sa harap ng lahat at nagbago-bago ang kulay nito. Nakita ito ng lahat. Sa pagsikat ng araw, bigla na lang natuyo ang lahat. Ang mga damit nila, ang putik sa daan. Nakita ito ng higit na 70,000 people. Well recorded ito kasi nandun din ang mga journalists. Pero bakit ito nakalimutan? At marami ngayon ay hindi na naniniwala sa mensahe ng mahal na ina sa Fatima. Totoo nga ang kasabihan, para sa may pananampalataya, hindi kailangan ng milagro upang maniwala. Pero sa mga walang pananampalataya, walang milagro ang sasapat. Buksan po ninyo, Panginoon, ang mata ng aming puso upang kami ay maniwala na nandiyan ka, na hindi mo kami pinababayaan at mahal mo kami. Patatagin mo ang aming pananampalataya.
At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.